Di naglaon, sinabi ni Usato na pinatawag siya sa kastilyo matapos bumalik mula sa digmaan. Siya ay ninerbiyos noong una, ngunit masaya siya dahil ito ang unang beses na makakatanggap siya ng gantimpala sa buong buhay niya. Si Blurin ay abala sa pagkain, kaya hindi ito nakikinig sa kanyang sinasabi nang mapansin ni Usato na tumaba ang munting oso. Dumating si Gomol upang sabihing muli siyang pinapatawag sa kastilyo, ngunit binalaan siya na mag-ingat sa pagdaan sa bayan. Nagtaka si Usato kung bakit ngunit hindi sinabi ni Gomol. Madaling nalaman ni Usato kung bakit nang ang mga taong bayan ay nagsimulang pumalibot sa kanya. Nalula siya sa lahat ng atensyon, kaya hindi niya napansin ang misteryosong babae sa malapit. Lumayo si Usato sa grupo at nagpasalamat ang gwardiya sa pagligtas niya sa mga kasama. Sinabi ni Usato na ginagawa lang ng lahat ang kanilang tungkulin at siya rin ay pinrotektahan ng mga sundalo. Masaya itong marinig na hindi magdadalawang isip si Usato na gawin siyang bodyguard at sinabi ng kaibigan nitong maaari siyang sumali sa Royal Knights sa kanyang lakas. Nagtungo si Usato upang makipag-usap sa hari na hiniling sa kanyang tulungan sila. Si Usato siyempre ay pumayag kaya naman sinabi ni Siglis na kailangan nila ang tulong niya upang tanungin ang Black Knight. Nagtaka si Usato kung marahas ba ito sa iba, ngunit sinabi nilang nakakagulat na wala siya gaanong katapatan sa hukbong demonyo. Kusang loob niyang sinasagot ang kanilang mga tanong ngunit hindi nila makuha ang pinakamahalagang impormasyon mula sa kanya. Nais nilang malaman ang sistema ng magic ng mga opisyal pati ang kanilang mga kapangyarihan. Pumayag siyang sagutin ang mga tanong na yon, ngunit kailangan niya munang makita si Usato. Sinamahan siya ni Suzuni papunta sa Black Knight at nangakong poprotektahan siya kung sakaling may gawin itong masama. Agad na pinunto ni Usato na natalo na si Suzuni dito noon, kaya naman nangako itong magiging human shield man lang para sa kanya. Hindi maunawaan ni Usato kung paano niya natalo ang Black Knight ngunit alam ni Siglis kung bakit. Ang Black Knight ay gumagamit ng black magic, ngunit tila ito'y kinakansela ng healing magic ni Usato. Nang malaman ni Usato na ang kanilang mga magic ay kinakansela ang isa't isa, nagsimula siyang mabahala ng mapagtanto ang isa pang bagay. Ang pagkansela ng kanyang healing magic ay nangangahulugang hindi niya ito nagamot at napaisip siya kung nakatanggap na ba ito ng medical na atensyon. Ngunit hindi pa dahil suot niya ang kanyang armor mula nang siya'y magising kaya nagmadali si Usatong puntahan ito. Alam niya ang pinsala nito dahil direkta niyang tinanggap ang lahat ng mga suntok ng walang anumang panggagamot. Ang kamao ni Usato'y kayang gumiba ng malalaking bato kaya alam niya kung gaano kalubha ang kalagayan nito. Walang pakialam ang Black Knight at tinanggap na siya'y mamumuhay sa pagdurusa. Binasag ni Suzuni ang tensyon at tinanong kung siya ba'y isang masokista, ngunit hindi natuwa si Usato. Hindi pa rin sigurado ang Black Knight kung bakit gusto niyang makita si Usato at naisip na baka dahil gusto niyang makilala ang taong dumurog sa kanya. Sinabi ni Usato kay Siglis na papasukin siya sa selda at hiningi ang kamay nito. Inakala niyang gusto siya nitong pahirapan, ngunit hiniling lang nitong siya'y makinig. Sinimulan siyang gamutin ni Usato, ngunit nagulat siya nang tanggalin rin ito ang kanyang armor. Sinabi ni Usato na hayaan siya sa panggagamot at kumalma naman ito nang mapagtantong masarap pala sa pakiramdam ang magamot. Aalis na si Usato, ngunit gusto pa siyang hawakan ng knight ng ilan pang sandali dahil hindi pa ito kailanman nakaranas ng ganoon. Tumulo ang mga luha nito, kaya't naisip ni Usato na hindi niya ito maaaring tanggihan. Di naglaon, nagpasya si Rose na personal niyang sasanayin ulit si Usato dahil ang hukbong demonyo ay muling sasalakay. May ilang bagay siyang nais ituro dito upang maging handa at sinabi ni Usato na gusto niyang palakasin ang kanyang healing magic. Hindi pa rin niya kayang pagalingin ang mga komplikadong bagay tulad ng mga sakit, ngunit dismayado siyang napakalayo pa noon para sa kanyang kakayahan. Ang kanyang pisikal na abilidad ay nasa katanggap-tanggap ng antas, kaya hindi ito ang kanilang sasanayin. Napaisip si Usato kung ano ang kanilang gagawin at nagulat siya nang sabihin ni Rose na susuntukin siya nito. Susuntukin siya nito ng mas mabilis sa kanyang reaksyon at ang layunin lang niya ay maiwasan ito. Pinigilan siya ni Rose na tumakas at sinabing masyado siyang umaasa sa kanyang healing magic. Ito ay hindi gagana sa mga pinsalang mula sa mga sandatang sumusumpa ng sugat kaya kailangan niyang matutunang umiwas. Nagalit si Usato na nais niyang suntukin ang kanyang tauhan, ngunit masaya lang itong makita ang kanyang enerhiya. Pinalipad niya ito sa ere, ngunit nagawa nitong makarecover ng maayos. Sinabi ni Rose na huwag niyang salagin ang susunod na atake, at binira siya nito sa tiyan. Maya-maya, nagising si Usato at naisip na siguro'y panaginip lang ang lahat ng iyon.
Pero hindi iyon ang kaso, dahil inaantay lang siya ni Rose na magkamalay ulit, at sinabihan siyang maging masaya dahil nagpipigil pa ito noong una. Nagpasalamat naman ang uslak at nagsimula na silang magsanay. Lumipas ang 3 araw ng pagsasanay at nagreklamo si Usato kung gaano ito kalala. Tuwing maiiwasan na niya ang mga atake nito, si Rose ay magbabato ng mas mabibilis na suntok. Ibinuhos ni Usato ang kanyang inis sa Black Knight, ngunit nagtaka ito kung anong ginagawa niya roon. Walang pagsasanay si Usato sa araw na yon, kaya napaisip kung anong gagawin ng Black Knight ngayon. Sinabi niyang siya'y nasa bilangguan at biglang nahiya nang may itatanong ito sa kanya. Umalis na si Usato at makikita si Rose na pumunta sa hari na may 2 kahilingan para sa kanya. Kinita ni Usato si Kazuki na may interesanteng pagsasanay at ipinaliwanag ni Celia na nagpasya itong kailangan niyang maging mas malakas. Nakita ni Usato ang paghanga ni Celia sa pagsasanay ni Kazuki at nainis siya nang maalala kung gaano naman kalala ang kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Celia na nakuha na nila ang impormasyon na gusto nila mula sa Black Knight. Ito'y dahil kay Usato, kaya patuloy ang paglaki ng tiwala sa kanya ng hari. Malaki rin ang tiwala sa kanya ni Kazuki, at ipinuntong siguro ipatay na siya ngayon kung hindi dahil kay Usato. Ngunit huminto si Kazuki dahil ayaw niyang mag-alala si Celia, kaya bumalik na uli siya sa pagsasanay. Umalis na si Usato at nagpumilit si Celia na malaman kung ano sana ang sasabihin ni Kazuki. Sa kanyang pag-uwi, napaisip si Usato kung anong mangyayari sa Black Knight at natatakot siya na baka tapusin nila ang kanyang buhay. Sa bilangguan, nagtaka ang Black Knight kung ano ang iniisip ni Usato noong pumunta ito upang makita siya. Nakarinig siya ng mga hakbang at medyo umaasang si Usato yon. Lumalabas na si Rose ang dumating at sinabing siya'y pinadala ng hari. Ipinaliwanag ni Rose na may 2 opsyon ang Black Knight. Ang una ay buong buhay siyang mananatili sa loob ng selda. Sisimulan na niya ang pangalawang opsyon, ngunit inakala na ng Black Knight na siya itatapusin na nila. Inilantad ni Rose na hindi siya ganun kaswerte at binuksan ang selda. Kinabahan ang Black Knight at ipinaliwanag ni Rose na ang pangalawang opsyon ay magiging estudyante siya sa ilalim ni Rose. Iniisip ng Black Knight na kalokohan iyon, ngunit ipinakita ni Rose kung ano ang totoong kabaliwan nang bigyan niya ito ng karate chop sa ulo. Pagkatapos ay inilagay ni Rose ang magic tool na sumiselyo ng mana. Ipinahayag niya na ang pagbabantay rito sa bilangguan ay aksaya lang sa yaman ng kaharian, kaya ang tanging solusyon ay gawin siyang mabuting demonyo. Inakala ng Black Knight na may 2 siyang opsyon, ngunit si Rose na ang nagdesisyon para sa kanya. Natakot ang Black Knight sa pinaplano nito at pinatulog siya ni Rose. Pagbalik kay Usato, makikitang tumatakbo siya kasama si Blurin para bumalik ito sa kondisyon. Binigyan siya ni Rose ng matinding sipa dahil dapat ay nagpapahinga siya ngayon at nagulat si Usatong makita ang Black Knight na kasama niya. Tinanong niya kung anong nangyayari kaya ipinaliwanag ni Rose na babaguhin niya ito't gagawing miyembro ng rescue team. Ang kanyang magic ay selyado at si Rose ang mamamahala sa kanyang pagsasanay kaya walang dapat ipangamba. Gagawin niya rin dito ang ginawa sa kanya kaya naawa si Usato sa malas na demonyo sa oras na ito'y magising. Nang gabing yon, nagulat si Usato kay Rose. Maraming reklamo ang Knight ngunit kumalma rin ng maligo bago matulog. Pagkatapos ay inihayag ni Rose na nais ng haring makipag-alyansa sa ibang mga bansa para harapin ang hukbo ng Demon Lord. Kailangan ng hari ng mga mensaherong pupunta sa mga bansang ito at pinili niya si Suzune, Kazuki, at Usato. Hindi makapaniwala si Usato na pinili siya ng hari at ipinunto ni Rose na malaki ang tiwala nito sa kanya. Ang kapalaran ng buong kaharian ay nakasalalay sa misyong ito at sang-ayon si Rose sa hari na magagampanan iyon ni Usato. Kinabukasan, may ilang tagahanga si Usato na hiniling ang kanyang tagumpay at tumakbo. Humingi ng paumanhin ang tindero sa mga sumalubong sa kanya noong nakaraan, ngunit wala yon kay Usato. Naisip ni Usato kung gaano kabait ang mga tao sa bayan at ipinaalala sa sariling ang kanyang misyon ay para sa proteksyon nila. Tinawag ni Suzuning tadhana nang makita siya, ngunit ipinunto ni Usato na karaniwan lang na matagpuan ang mga kakilala doon. Biglang nakita ni Usato ang misteryosong babae at agad itong pinuntahan. Naabutan niya ito at sinabing kailangan nilang mag-usap, ngunit nagulat siya nang sabihin nitong nagaantay talaga siya. Panahon na para suklian ni Usato ang pabor at hiniling ditong iligtas ang kanyang ina.